Tinanong ko po yung mga kasama ko, bakit tayo ang nag-o-audit? Hindi naman tayo ang commission ng audit. Ayaw po nila ako sagutin. Papayag ako, sasama ako sa inyo na mag-o-audit tayo sa opisina ng Vice President kung meron tayong batayan na legal. Tinanong ko po yung Commission on Audit, hindi po ba nakasulat sa saligang batas na kayo lamang ang opisina na pwedeng mag-audit at mag-examine sa pagkakagasta ng ating perang bayan? Ang sagot po ng kuha, opo. Eh bakit nyo ibinigay yung inyong tungkulin sa House of Representatives? Bakit nyo ibinigay? Eh kayo ang nagsusuri, kayo ang nag-audit, bakit nyo ibinigay ang mga papeles na sinusuri nyo para silang magpatuloy? Hindi naman namin katungkulan ito. Eh kasi po sinagpinan nyo po kami. O sinugpina ka nga, bakit hindi ka sumagot? Ba't hindi mo sinabi, Mr. Speaker, ano yung pangalan ng Speaker natin? Mr. Speaker, pasensya na po kayo, hindi po namin pwedeng ibigay yung mga report sa inyo. Baka po kami magkasala. Kasi po sa saligang batas, kami lamang po ang pwedeng mag-audit, hindi po kayo. Pwedeng ilaban natin hanggang umabot tayo sa Korte Suprema, sapagat yun ang katuwiran. Eh hindi po eh. Kami na ang kumuha sa tungkulin na hindi sa amin. At pagkatapos, nung sinuri namin, kami-kami lang, wala namang nag-check, final and executory. Nakakita po ko yun ang gano'n. Sa COA po, walang final and executory. Lahat po ng kanilang examine, lahat ng kanilang audit report, walang conclusive po doon. Pwedeng questionin, assailable, appealable, pwede kang makarating hanggang Korte Suprema. Eh bakit nung magsuri ang House of Representatives, doon na lang, wala nang appeal, walang question. Ito po yung sinasabi ko. Pangalawa, sinabi ko sa kanila, ilan bang opisina ng ating gobyerno ang merong confidential funds? Ayaw po nilang sumagot. So tinanong ko sa COA, ilan ba talaga ang opisina ng ating pamahalaan ang merong confidential funds na katulad ng opisina ng Vice President? Sabi po ng COA, mahigit na 400. O, mahigit pala 400. Bakit ang ini-examine natin yung opisina lang ng Vice President? Baka pagtawanan tayo ng mga kababayan kung taga-tarla. Baka mapagkamalan tayong namumulitika, na may personal tayo. Bakit hindi nyo ipatawag lahat yung 400 na merong confidential fund? Sabay-sabay nating imbestigahan lahat. Ayaw po nilang sumagot. Hindi po sila makasagot. Ganun po yung ugali nila. So nagre-raise po ako ng isang legal issue. Nagre-raise ako ng constitutional issue. Hindi nila masagot. Ang gagawin po ng mga ibang kasama ko, guguluhin ako. Aawayin ako. Kuminsan po yung tatanggalin po nila na sang para hindi na po ako makapagsalita. Pagkatapos aagawin po yung hopya na kinakain. Ganun po si Congressman Marcoleta. Ilalaban po niya yung totoo. Ilalaban niya yung katwiran. Lalong-lalo na po yung katwiran kapag ka po ay nakakaapekto na po sa mga karaniwang mamamayan na mahihirap sapagkat ako po ay nanggaling sa hirap. Ayaw ko na pong magkwento sapagkat baka mga pakyak kayo mo, buti ko maniwala, totoo po yun. Naigaral ko, Kintarla, Paniki. Pero biro nyo, grade 6, grade 5, may grade 1 ko, Barangay Apulid, Paniki, Tarlac. Mayari ko nga school, Paniki, Tarlac. Doc Susan, Mayor Susan, Congressman Vic, Governor Vic. Manuwala kayo. Alam ko mga girlfriend, mayari ko nga school eh. Eh yun naman nasabing, alang malago ka rin kaklase ko, mayari ko.
Makanano na ka maglolo. Ala kang kapera-pera. Totoo po, totoo milyarin. O sabi ko, Diyos ko yan, Dante, isipan mo na muna yan. Makanan. O, may ka-girlfriend ka po. O, diyaro kong meto po. Meto yan boting ko, may maruguwasan niya, painom na yung girlfriend. Makarinig. Makarinig ako. Manaya na ka mo, mag-aral kang mayat. Makapanaya lang ang siguro naman rugo. Datang mo rin ng aldo at ingkari nga kita kasi labu da rin ang kaklase mo. Kaya beke po ngayon beke. Kailangan ko tayo. Alam po yan ng aking mga kaibigan. Kinukwento ko po yan. Kinukwento ko po sa kanila. Ayaw nilang maniwala pero Bob Vic ito. Congressman Vic. Bob Susan, Mayor. Congressman Christian, totoo lahat ang sinasabi ko. Inuulit ko ngayon para malaman ng buong Tarlac. Ako po, pag sinabi ko, totoo at isa lang ang sinasabi ko. Marami po ako nakakaaway dahil sa aking ugali na ilalaban ko po kung ano yung tama. Kahit marami po akong kalaban, kahit ilan po sila, basta hindi tama, ilalaban ko po. Hindi po kagaya ng iba. At hindi nga ako kayo eh. Yan, tauling eleksyon. Gawag tayo nga ng 20 pesos, hindi itong kilo na nga biyas. Halimo. Milyare. Milyare po. Tingnan mo ko kayo. Sapay! Yun po yung problema. Oh, ang sabi pa po niya, magtatayo ako ng housing units, 1 milyon sa loob ng 1 taon. Oh, naka-3 taon. Dapat sana merong 3 milyon na housing units. Nasaan ang housing units? Locarilla. Locarilla po. Kay ba't sinabi na pa, I am going to be steadfast in my resolve not to recognize the jurisdiction of the ICC. Something na pangasabi. Bala mo totoo. I will not cooperate with the ICC in any shape and in any form. Hindi ako makikipag-cooperate sa ICC sa anumang forma o hugis. O ito, dekat dergo, dating presidente dito. Kaya mo milyari kinakatang bansa. Only in the Philippines. Alayang kasalanan ni presidente. Kasalanan ng Murugo. Liguranin kaya ng bansa. Alam niya ang panganib ng droga. Alam niya, wawasakin ang lipunan. Wawasakin ang pamilya. Sisirain, pati tauhan ng isang tao. Alam niya ang panganib niya. Bilang Pangulo ng bansa, katungkulan niya na depensa, protection niya ang kapakanan ng kanyang mamamayan. Nagtagumpay ang kampanya sa droga. Hindi ko sinasabing tagumpay na tagumpay. Ngunit, maraming makapagsasabi na nakapagbigay ng kapakinabangan sa maraming lugar sa ating bansa. Yung lamang isang street sa Quezon City na manggagaling sa Quezon Memorial, yung Commonwealth, tatapos yun hanggang Fairview, mahaba po yun. Street na yun. Commonwealth Avenue, ang tawag. Nung wala pa yung kampanya laban sa droga, alam po ba ninyo na yung street na yun, may 35 hanggang 40 insidente ng holdapan at nakawan. Noong wala pa yung laban kontra droga. Nung matapos yung kampanya sa droga, kahit papano, nakinabang po yung kahabaan.
Nagbubunyi lahat ng barangay kapitan. Nakinabang ang kanyang mga nagpapasalamat. Pero ang ibang kalaban ng dating Pangulo, hinatulan siya, hinusgahan ang kanyang kampanya base sa bilang ng namatay. Hindi ko po alam kung bakit gano'n ang ginawa nilang pamantayan. Marami ang mamamatay siguro sapagkat ang kalaban ay mga kriminal. Mga nagsusulong ng droga, mga gumagamit ng droga, nagdinegosyo at nakikinabang sa droga kahit na mawasak ang lipunan. Yun ang kanyang sinagasaan, yun ang kanyang nilabanan. Lalaban talaga sila, kaya merong namatay. Bakit uusgahan ang isang programa sa bilang ng mga namatay? Bakit hindi mo usgahan sa bilang ng mga taong nakinabang, mga pamilyang naisalba sa panganib ng droga? Ilang milyon ang nakinabang. Yun dapat sana ginagawa. Ngayon ang Pangulong Digong nandun na sa kabilang panig ng daigdig. Nasa Netherlands. Hinuli, kinulong, dinalaro. Ngayon lang, dito lang po nangyari sa ating bansa. Ang ICC po pwede lang manghimasok nung tayo ay kasapi pa. Pwedeng manghimasok kung ang ating judicial system ay hindi na umiiral. Kung hindi na gumagana, hindi na umaandar, pwede po ba niyong sabihin sa akin ngayon ng ating mga hukuman, pagmula sa pinakamababa hanggang sa kataas-taasang hukuman sa Korte Suprema, pwede ba nating sabihin, ipikit ang ating mga mata, sabihin natin, sarado na lahat ang hukuman sa ating bansa? Bukas po lahat. Umaandar po lahat. Yung ating National Prosecution System, Service, mga piskalya, bukas po lahat. Kung nagkasala ang isang Pilipino, kahit siya ay naging Pangulo ng Pilipinas, kailangan po siyang usigin, kailangan siyang litisin, kailangan siyang hatulan, parusahan ng karampatang bagay para sa kanya sa pamamagitan ng sarili nating batas. Hindi yung hukuman ng isang malayong bansa na ngayon ay hindi na natin kinikilan. Kaya po nagkahiwa-hiwalay na naman ang mga Pilipino. Sa marami pong lugar na napuntahan ko, malungkot sila sa nangyari. Yung iba po ay talagang galit. Akala ko nga po, maski na doon sa norte, hindi ganun katindi ang kanilang simpatiya. So dati hindi po. Halos lahat ng panig ng ating bansa, ganun ang kanilang damdamin. Kaya po sinasabi ko sa inyo, napakahirap ang kalagayan. Dapat sana ang pinag-ukulan nila ng pansin yung maraming problema natin, lalo na po yung pangkabuhayan. Yung pangkabuhayan ang unahin natin, hindi ang pagkakahati-hati ng ating mamamayan. Salamat po sa inyo, mga kababayan kong taga-Tarlac. Narinig po ninyo ang endorsement ng aking mga kaibigan dito. At sana po sa gabing ito ay magkaisa tayo. Total naman, napakinggan ko po yung inyong pagsuporta. Sana po ay matuloy-tuloy tayo. Makarating tayo doon. Lalong-lalo na po sa tulong ninyong lahat na dito sa ating probinsya. So ngayon po ay nagkaroon tayo ng kontrata. Pumayag po kayo sa magitan ng endorsement ng aking mga kaibigan na pagsalita kanina. At ngayon nakikita ko po na okay naman po Parang nagkakaisa tayo. Tama po ba yun? Nagkakaisa po ba tayo na dalhin po niyo ako sa Senado? Kontrata po. Kontrata. Kasi po kaya ko tinatanong. Kanina, sabi ko sa inyo, nangako ng 20 pesos. Hindi ginawa. Nangako ng ganito. Hindi ginawa. Nangako ng hindi. Pero ako naniniwala, hindi po kayo. Kayo po isang salita rin katulad ko. Kasi po, palagi po sinasabi,
ang isang mabuting lingkod bayan, sana'y may pag-ugali siyang katulad ng isang sabongero. Alam po niyo kung bakit? Hindi ko po pinopromote ang sabong sapagkat ako po ay hindi marunong magsabong at bawal po sa akin yun. At baka matiwalag po ako kapag Pero bakit ko po sinasabi sa inyo na dapat may pagkasabongero ang isang dapat na maglingkod sa bansa? Ang sabongero po kasi may isang salita. Sa totoo lang, ang sabongero po ay hindi pumipirma ng kontrata. Wala pong kontrata dyan. Walang salita. Hindi nga sila magkakakilala, pero senyasan lang, nagkakasundo sila. Gaganon po, di ba? Tapos may senyas doon, gaganon sila. Tapos gaganon po. Tama po, hindi. Senyas lang, pero nagkakasundo sila. Walang tumatalikod, senyas lang. Pero yung iba po, nakasulat na nga sa batas. Batas na nga eh. Hindi pa sinusunod. Halimbawa, kayo pong mga magsasaka dito sa Tarlac. Alam po ba ninyo, merong batas. Merong batas na naggagarantiya ng presyo ng palay. Natupad o hindi natupad? Wala. Batas po yun. Merong batas na kapag ka po ang isang halaman, ang isang pananim, ay nakapagbubunga ng maramihan, hindi po dapat mag-import. Batas po yun. Pero bakit po tayo ang number 1 na importer ng bigas ngayon sa buong daigdig? Hindi po sinusunod ang mga nakasulat sa batas. Meron pong batas sa pagsasaka na kapag ka mayroong gagamitin ng kasangkapan o mga equipment, mga makinarya, dito na po natin gagawin sa ating bansa. Hindi na po tayo mag-i-import. Nangyari, hindi po. Batas na po. Meron pa pong isang batas. Kapag ka po ang bangko ay magpapahiram, 25% ng kanyang pondo ipapahiram sa magsasaka. 25%. Sa magsasaka at sa mga beneficiaries ng agrarian reform. O subukan yung pumunta sa bangko. Mga farmers, kung pang-utangin kayo. 25% ng kanilang pondo dapat ipahiram. Hindi po rin. Kinuwenta ko po kung magkano na ipapahiram sa mga farmers sa buong Pilipinas. 4%. Ano pong ginagawa ngayon ng mga senador? Di ba dapat binabantayan? Ang tangkulin po ng senador, hindi lang gumagawa ng batas. Yung pong mga batas, bantayan ninyo. Kaya po meron silang oversight function. Oversight function. Bantayan mo ang pagpapatupad ng mga batas. Eh ginawa mo lang eh. Pagkatapos nilagay mo sa kahon, hindi natupad. Parang bumili kayo ng mga gamit sa bahay, mga damit, at mga mahal na mga bag. Ilagay nyo lang sa cabinet. Walang silbi. Hindi po dapat ganito ang nangyayari. Tingnan po ninyo yung batas sa kuryente. Ano po yung sinasabi sa batas sa kuryente? Babalikan ko lang ng konti. Ano po yung pangunahing layunin ng batas sa kuryente na ginawa 24 na taon nang nakararaan? Dapat ang kuryente sa ating bansa ay idulot mo sa lahat ng Pilipino sa murang halaga. Nakasulat po eh, mura. Mura ang nakasulat po, abot kaya. Kanina tinanong, nangina o nalaka? Nangina. O paano ba? 24 years ago, ang pangunahing layunin, murang kuryente. Bakit kabaligtaran ang nangyari? Tayo na po ang pinakamataas ang kuryente sa buong Asia ngayon. Kaya po, ang problema natin ay napakahirap. So, total na nga po na po kayo, pinakinggan nyo yung aking mga kaibigan, at tayo po ngayon ay nagkontrata, higit pa sa sabongero, sinulat na natin sa ating puso ngayon. Dadalhin po natin si Dante Marcoleta sa Senado.